Naglagalag ako at nagsikap makaipon ng maraming salapi upang mas katuparan ang aking layon. Mauna ka nang tumakas, Ilyas! Hindi! Sabay tayong tatakas! Magpalit tayo ng damit! Habulin niyo na! Kung totoong mahal mo ko, tulad ng mga sinasabi mo, hindi mo ko hayaang magpakasal kay Linares sapagkat hindi ko naman siya mahal at hindi ko siya mamahalin. Maria Clara, gusto mong magpakasal ka kay Linares para sa iyong kinabukasan. Ito ang dapat mong malaman, Padre Damaso. Kaya namin ni Ibarra lagpasan lahat ng problema basta't magkasama kami. Ngunit ngayon wala na siya. Patay na siya. Anong maaari kong gawin? Hindi ko naman siya kayang buhayin muli. Hindi nga! Pero kaya mo kong tulungang makalimutan siya, di ba? Papasukin mo ko sa kumbento. Hindi! Hindi ako papayag na ikaw ay maging isang madre. Dalawa lang aking pagpipilian. Ang mamatay at ang pumasok sa kumbento. Mamili ka sa dalawa.
ilog Pasig kay gandang pagmasdan. Kapitan, bakit hindi mo tulinan ng barko? Sasadsad tayo sa bukiring iyon. Ang lunas ay napakadali. Humukay ng kanal sa Maynila at magbukas ng bagong ilog at tabunan ang ilog Pasig. Sa panukalang iyan, maraming pera ang magagasta, Ginoong Simon. Pwes, sumira! Gamitin ang mga bilanggo upang walang pera ang magagasta sa paggawa. Sa ganyang paraan, nayari ang malalaking piramide sa Ehipto, ang lawang Mayaris at ang Koliseo ng Roma. Ngunit maaaring magbunga iyan ng paghihimagsik. Nag-alsa ba kahit minsan ang bayang Ehipto? Pero hindi nakaharap ngayon ang mga taga-Ehipto. Ang lupain ito ay marami ng beses naghimagsik dahil sa pilitang paggawa. Ito ay hindi na muling maghihimagsik. At ikaw, Padre Salve, anong silbi ninyo mga praile kung maghihimagsik ang bayan? Siya'y napakawalang utang ng loob. Sabihin ba naman ang mga bagay na iyon sa vapor, kabo pa naman. Ako'y may panukalang matipid at kapaki-pakinabang upang linisin ang lawa sa Laguna. At maaari ko ba kung malaman ko ano iyon? Pilitin ng lahat na mag-alaga ng mga itik. Sa pamamagitan nito, lalalim ang lawa. Maaari ko bang isulat ang tungkol sa bagay na iyon? Ngunit doon, Kustudyo, kung rarami ang nag-aalaga ng pato, rarami ang balot. Mas mabuti na lamang na tabunan ng lawa kaysa dumami pa ang mga nakakadiring balot. Tinitiyak kong hindi may isa sa katuparan ng Akademya ng Wikang Kastila. Dahil sa katuparan po, Kapitan Basilio, hinihintay na lang namin ang pahintulot. Niragaluhan na namin si Padre Irene ng 2 kabayo. Siya ay nangako sa aming makipagkikita sa hiniran. Hindi ko labis maintindihan. Bakit ninyo ipinipilit ang Akademya ng Wikang Kastila? Si Kapitan Basilio talaga makaluma. Hindi niya pinapalagan ang modernasyon. Ganyan naman lahat na may edad. Payag naman siya. Sa totoo lang, palagi niya akong sinasabihan tungkol sa kasal. Yung hindi lang magandang masasabi kay Paulita ay ang kanyang tiya na si Dunya Victorina. Oo nga talaga ba na nais niya na hanapin mo ang kanyang asawa? Oo, kung hindi maaari mawala sa akin si Paulita. Oh, Senyor Simon! Nakakaabala ba ako sa inyo? Hindi naman ho! Ikinagagala ko po kayong makilala. Ganon din ako. Huwag ka sanang masaktan. Pero totoo ba na napakahirap ng inyong probinsya na hindi man lang makabili ng alahas sa akin? Hindi kami bumibili sapagkat hindi naman kailangan. Ganon ba? Sa tingin ko, kailangan natin uminom ng alak para sa pag-unlad ng inyong probinsya. Salamat, senyor. Ngunit hindi ako umiinom ng alak. Siya'y sige, at ako'y mauna na. Sagani, ayaw mo ba sa kanya? Hindi ko alam, Basilio. Pero sa oras nang makita ko siya, mabigat na ang pakiramdam ko sa kanya. Dapat tayong lumayo sa kanya. Isa siyang malakas na tao at kanang kamay ng heneral. Totoo. Alam mo anak, sunod mong kaarawan ay maaari ka na magsuot ng saya. Talaga po tay? Tilisburo, mabutit nandito ka. Magandang gabi, Padre. Anong maaari kong ipaglingkod sa inyo? Kailangan mo magbayad ng buyas na 200 piso. Sinasabi mo mababayad ako ng renta sa sarili kong lupa! Kat, nagkamali kayo ng pabayad sa nakaraang 13 taon. At ngayong ayaw kong magbayad. Mapipilit ba nila ako? Ito'y naiiba dahil sa iyong pagpapabaya. Dati ay maliit na halaga lamang iyan. Ngunit 200 piso na? Abay, napakalaki naman. Akin itong lupa. Hindi sa korporasyon. Lalaban ako! Itay!
ako'y binisan at pinag-aral. Ngayon, ako'y pauwi na nagsilbing tahanan. 13 taon na ang nakalilipas. Ngunit alaala ng bigati ay sariwa pa. Aking inang si Sisa na nabaliw at ang kapatid ni Crispina at pinatay buong buhay puno ng pagdurusa at kalungkutan. May taong malapit. Diyan ka lang sa kinatatayaan mo kung ayaw mong mamatay. Kung naalala mo ako, nagkita na rin tayo sa lugar na ito noon. Dito, kilala mo ako? Lahat ng taong naniniwala na patay ka na, Crisostomo Ibarra. Ang iyong natuklasan ngayon, Basilio, ay dapat maging lihim lamang. Walang dapat na makaalam. Kung hindi, maaring ikamatay mo o ikamatay ko. Wala akong balak na ipagkanulo ka, Senyor. Ang iyong lihim ay hindi malalaman ng iba. Inaasahan kong sasabihin mo iyan dahil parehas tayong tutol sa lipunan. Ang iyong ina nabaliw dahil sa kasalanan ng Espanya at ang iyong kapatid na pinatay. Umalis ako sa bayan ko upang magpayaman at magiganti sa kanilang lahat. Parehas tayong naghahanap ng katarungan, kaya dapat tayong magtulungan. Ika'y nag-iisa lamang. Ang gobyerno ay masyadong malakas. Paano mo magagawa ang iyong paghiganti? Hindi, Apo. Hindi ako papayag na magpapaalila ka. Ayoko din, Lolo, kaso ito na ang paraan para makabayad tayo para kay Itay. Bakit hindi mo na lang ibenta ang kwintas na ibinigay sa'yo ni Basilio? Hindi ko po kayang gawin yon. Mas mabuti na lamang na magpaalila ako kaysa ibenta ang kwintas na ito. At ngayon, ikaw huli, gusto mong magpaalila kay Hermana Penchang para lang pantubos sa iyong ama? O aking inko, huwag mong masyadong damdamin. Ang aking gagawin ay para lamang sa kapakanan ng aking ama. Isa kang mabuting anak, Apo. Tandang Selo? Tandang Selo! Tandang Selo, magandang umaga! Tandang Selo! Tandang Selo? Tandang Selo! Tandang Selo? Mga kapitbahay, si Tandang Selo na pipi! Halika, kanina pa kita hinihintay. Tunay ang napakabuti mo, Hermana Penchang. Maraming salamat po. Diyos sila jay de mo sidian. Diyos la mi vida mi corazón, e máximo e corazón la mi vida. Kapag tinatawag ka, sumagot ka! Muchacha ka! Ingrata, halika! Tumayo ka! Tumayo ka! Pumunta ka doon! Tumayo ka!
Kabisang Tales? Kabisang Tales? Kabisang Tales? Kabisang Tales? Kabisang Tales? O Ginoong Simon! Maaari ba akong tumuloy? Ang bahay ko ay bukas para sa inyo, Senyor Simon. Tuloy ho! Kung meron kang magugustuhan sinang, huwag kang magpapahalata dahil tataasan ni Simon ang presyo. Nariyan na ba si Ginoong Simon? Oo, tuloy kayo. May mga gintong alahas ba riyan? Tuloy. Ito ang unang pagkakataon na ipapakita ko itong mga alahas na ito sa buong mundo. Napakagandang mga diamante at ruby. Kay gandang mga ginto. Oo nga. Tama. Ako rin ay bumibili ng mga alahas at nagbibinta. Kaya alok ba kayo sa akin? Wala kaming may alok sa inyo, Senyor Simon. Mali ka, Kabisang Tales. Mayroong itinira si Huli na kwintas na ibinigay ni Basilio. Ngunit ang kwintas na iyon ay kayamanan na maaaring maging dahilan ng masasamang bagay sa buhay. Hindi! Ang kwintas na iyon ay mahalaga kay Huli. Sa totoo lang, mas gugustuhin pa niyang magpaalipin kesa mawalay sa kwintas ni Maria Clara. Maria Clara? Oo, Senyor Simon. Paano napasa kamay ni Basilio ang kwintas na iyon? Ang kwintas na iyon ay binigay ni Basilio dahil sa may ginamot iyon. Hindi ko pa nakikita iyon pero gusto ko nang bilhin. Maaari ba, Kabisang Tales? Kakausapin ko muna ang aking anak. Babalik ako bago magdinig. Mag-aantay ako, Kabisang Tales. Ay. Ha? Ano ito? Isang sulat para kay Kabisang Tales. Hihiganti ako! Pakilagpasan ang plano tungkol sa paaralan. Masyadong mahabang proseso iyan. Mga estudyante ay humihiling ng bagong struktura na dapat gawin ng pamahalaan. Ano ba yan? Wala na bang iba sa problema sa paaralan? Ngunit, Kapitan, ang mga estudyante ay humahangad ng akademya sa wikang Kastila. Akademya ng wikang Kastila? Anong pumasok sa isip nila at naisipan nila yan? Isa yung malaking kahibangan. Sa aking pananaw, maganda kung suportaran natin ang mga ideyang iyon. Suportahan? Ang iyong iniisip ay mali. Dapat na hindi ito pagbigyan. Dahil kung ang mga Indio ay naiintindihan ng wikang Kastila, palagi nila tayong tututulan. Sa iyong sinabi, naniniwala ka na kapag napag-aralan ng iba ang wikang Kastila ay para sa kanilang ikabubuti? Oo, dahil sa isang maikling hiling, kabaliwan ang pupuntahan. Kung ako ang tatanungin, nakakapanghinala ang panukalang iyon. Tama, magkakaroon lamang ng tahimik na pag-aalsa gamit ang papel at lapis. Pag-aalsa? Sa aking tingin, hindi ko nakikita ang kinalaman ng iyong sinasabi, Padre Sabayla. Sa isang punto na ang panukalang iyan ay galing sa taong gustong-gustong magbago. Lalo na siya. Sa aking palagay, dapat ang iyan ay hindi... Hindi tayo nakasiguro kung anong tao ito si Basilio. Parang ang dami tinatagong lihim ng Basilyong iyong sinasabi. Siya ay may masamang imahe sa mga Guardia Civil. Kung ganon, gusto ko ang pangalan niya ay nakasulat. Kapitan Hindiral, paumanin sa aking nabanggit sa panukalang ito na ang mga taong kasangkot sa panukalang ito ay kahina-hinala at dapat na huwag gawin na kanilang hiling. Ang mga Indio ay dapat lang huwag matuto ng wikang Kastila. Ang dapat lang nilang gawin ay magbayad ng buwis at sundin ang ating mga utos. Ngunit bakit? Bakit dapat sila ipagkait ang kalaman?
Hindi ba tutol kung nalaman nila na ang wikang Kastila ay magiging kalaban ng Diyos at ng Espanya? Kung totoo, tayo ay mahuhulog kasama ang pamahalaan. Hindi ko tingin na iyan ay mangyayari kung natutunan nila ang wika. Bakit? Bakit hindi natin hayaan na si Don Custodio na ang magdesisyon sa usaping ito? Dahil dyan, ang ating pag-uusapan ay pagpapukas na lamang. Halinin na at kumain. Kay sarap naman. Napakahusay na taga-magluto. Iyon ay totoo. Ang swerte mo, Kapitan General. Bihira na lamang ng magagaling na tagapagluto. Kapitan General, dumating ang dalagang si Huli at ang mamakaawang palayain ng kanyang lulo mula sa pagkakakulong. Hindi ba pwedeng kumain at umupo nang walang iniisip na problema? Ang mahirap na dalagang iyon ay 3 beses nang pabalik-balik dito. Bueno, palayain ang matanda at siguraduhin na walang magsasabing wala tayong mga puso. Masusunod po. Nasaan na si Makaraig? Ano ang nagpapatagal sa kanya? Magsiyahan mga kaibigan, tayo ay nagtagumpay. Anong ibig mong sabihin, Makaraig? Kita kami ni Padre Irene at sinabi niya sa akin na ang ating panukala ay pinag-uusapan na. Hindi ba matagal iyon? Ayun ang sinabi nila sa buong saya ni Padre Irene. At si Don Custodio ang inatasang magbigay ng pasya. Sa iyong sinabi na sa palad ang solusyon sa problema? Tama, na kay Don Custodio nga. Si Ginoong Pasta ay isang abogado. Kaya niyang hikayatin si Don Custodio. Gaano ka kasigurado diyan? Ako na ang alam. Kung hindi ko mahihikayat si Ginoong Pasta sa ganitong paraan, gagamitin ko ang mga mananayaw na si Pipay. Marunong ka na magsalita ng wikang Kastila. Hindi mo na kinakailangan ng paaralan. Hindi ako naririto para lamang sa aking sarili, ngunit para sa mga estudyante sa akademya. Sa pagdating ng araw na ikay matanda nang maiintindihan mo ang aking sinasabi. Nang panahon na may kulay puti na ang aking buhok, ito ay nagpapaalala sa akin na aking pagtangging pagtulong sa aking kapwa sa oras na higit nilang kailangan. Meron na bang resulta, Makaraig? Pumapayag na silang tumulong. Napahalaga nila ang sikap ng mga estudyante. Tayo ay nagtagumpay. Hindi pa, Pekson. Hindi pa natin masasabi yan dahil ang mga praile ay nagpaplano pa ng korupsyon. Wala talagang sigurado sa mundong ito. Aking paniniwalaan yan. Kala ko naman tayo ay nagtagumpay na. Napakabang nagre-rin. Ngunit kaunti lang ang magbabayad. Kahiya-hiya. Akala ko mababayaran mo na ang 9,000 na iyong inutang. Babawasan ko ang 9,000 at ito ay magiging 7,000 na lamang. At ayokong malugi ang iyong negosyo dahil sa akin. Salamat. Sa isang kondisyon. Ano iyon? Magpapatago ako ng armas ngayong gabi sa iyong tahanan. Hindi kasi sila kasya sa aking tahanan. Huwag kang mag-alala dahil ilalabas ko ito paminsan-minsan at ilalagay sa aking tahanan. Ayon sa nabalitaan ko ay nakabilanggo si Basilio. Paano kanya mga kasamahan? Lahat sila'y nakalaya na, ngunit dahil nga sa patay na si Cabezang Tares ay wala nang tutulong sa kanya upang makalabas. Ano na ang nararapat kong gawin? Tulungan mo ako, Hermana, bali pakiusap. Kumbento. Ngunit Hermana, dali na Huli, pumasok ka na. Siya lamang ang makatutulong sa iyo upang makalaya si Basilio. Gagawin ko ito para sa iyo, akin. Huli, ano ba? Tara na! Alam niya ba, malapit na panay kasal si Warlito at si Paulita. Talaga? Akala ko ang kanyang mapapangasawa ay si Isagani. Oo nga! Kala mo naman hindi mo kilala si Paulita Gomez. Nais niya ng kamang malambot kaysa sa banil. Eh di sino? Siguraduhin na kasal ni Warlito at ni Paulita ay tiyak na magiging grande. Tama. Paano mo nasabi? Kaswerte ni Juanito at kay malas naman ni Isagani. Tama! Paulita, totoo ba? Mahal ko, totoo ba ang mga bali-balitang ikaw ay magpapakasal na sa iba? At kay Juanito pa talaga? Isagani, patawarin mo ko. Hindi ko nais nasaktan ka. Ngunit ginagawa mo na. Paulita, tumingin ka sa aking mga mata. Walang katotohanan niyon, hindi ba? Hindi ka magpapakasal sa iba, hindi ba?
Tayo magpapakasal sa tamang panahon, hindi ba? Patawad, Isagani. Tama na, maghiwalay na tayo. Akala ko ba'y sa akin ka masaya? Isagani, tama na, hindi na kita mahal. Nakakapagod kang mahalin. Magpapakasal ako kay Juanito dahil yun ang nakabubuti para sa akin. Mabibigay niya lahat ng kailangan ko. Hindi, Paulita. Hindi ako papayag. Makinig ka sa akin. Hindi, Isagani, ikaw ang makinig sa akin. Intindihin mo naman ako. Ang nais ko lang ay kabubuti ko. Hindi mo kayang ibigay sa akin ang buhay na aking nakagisnan. Hindi mo kaya. Kapag pipiliin kita, hindi ko alam kung saan ako pupulutin. Wala akong magandang kinabukasan sa piling mo, Isagani. Sabihin mo sa akin, mahal. Paano ko magagawang pasayahin ka? Patawad, Isagani. Paulita! Senyor Simon, mayroon hong naghahanap sa inyo na nagngangalang Basilio. Bilisan mo at papasukin mo siya. Masusunod. Ari ka nang pumasok. Hindi ko alam kung bakit ako pinaparusahan ng ganito ng Diyos. Ngayon, nandito ako upang maghigante. Ayan bang dahilan kung bakit ka narito? Oo, Senyor Simon. Una sa lahat, nais ko pong magpasalamat sa pagpapalaya sa akin. At ngayon, handa akong tumulong sa paghihimagsik. Katarungan na sa atin. Hindi ko na sinimulan ang himagsikan kasi akala ko ay naabando na. Ngayon, wala nang naiwang tao na aking mamahalin. Wala nang halaga ang iba. Ayan ang plano mo. Ano ang gagawin mo? Malalaman mo mamaya. Nitroglycerin. Tama, ito ang ating gagamitin upang armas. Paano naman iyan gagamitin? Lahat ng tao ay nagsasama-sama ngayon. Gamit ang lampara, ito ay sasabog at mamamatay silang lahat. Kailan? Tungkol saan ang sama-sama? Ngayong gabi, ang lamparang ito ay nandoon sa handaan. Sa bawat galaw, ang sunog ay dadami ng dadami at ito ay sasabog kasama ang buong kwarto dahil sa kalat na kalat ang pulbura sa bawat sulok. Hindi mo na kailangan ng aking tulong. Ang pagsabog ng lampara ay sinyalis na iyon ng pag-atake ni Kapitan. Magkakaroon ng kaguluhan at ang mga sibilyan na walang kaalam-alam ay maaaring putukan ng baril. Ikaw ang magpapasunod sa kanila na lumaban. Dalhin mo sila sa tindahan ni Kiruga upang kumuha ng mga armas. Kung ayaw lumaban, patayin silang lahat. Lahat? Oo, lahat. Walang magduduwag-duwagan sa atin ngayon. Ang sa akin lang ay pinapahalagahan ko kung ano ang masabi sa atin ng mundo sa kaguluhang ito. Ang mundo ay papalakpakan tayo. Ang mga Europeo ay pupuriin tayo dahil sa halip ang resulta lang ang titingnan. Wala akong pakialam sa sabihin ng mundo. Wala na akong binibigay sa atin ng mundong ito maliban sa pagdurusa. Nasisiyahan ako sa iyong mga sinasabi, Basilio. Sige, ayon sa gusto mo. Sa pagbata na ikasyam na oras, siguraduhin mo na malayo ka sa kalye ng analog kung gusto mong mabuhay. Sige, Senyor Simon. Ngayon ang kasal ni Juanito at ni Paulita. Lahat ng bisita ay may kinalaman sa pamahalaan. Ngayon ang huling gabi para sa namamahala sa Maynila. Sa iyong tingin, kailangan pa ba ng bagong kasal ang liwanag? Siguro. Hindi naman sila habang buhay na nasa dilim. Maganda siguro siya, Senyor Simon. Kung ang sinasabi mo ay yung nasa isip ko, nagkakamali ka. Hindi ako malululong sa tawag ng pag-ibig. Paumanin, ngunit kailangan ko nang umalis. Meron kasi ako mahalagang pulong ngayong gabi. Papasukin mo ako. Hindi ka maaaring pumasok na walang imbitasyon. Anong nangyayari dito? Wala naman po, Senyor Simon. Sa eskulta, dali! Opo, Ginoo.
Sagani, bakit naririto ka? Wala, gusto ko lang masilayan sa uling pagkakataon ng aking minamahal dahil bukas iba na siya. Wala nang oras, kailangan mo na umalis. Sandali, bakit? Anong meron? Bakit ka namumutla, Basilio? Gusto mo bang mamatay? Kamatayan. Ang puso ko'y matagal ang patay. Simula pa nang iwan ako ng mahal ko. Ano ba ang sinasabi mo? Para makalaya sa mga kamay ng malulupit ay kailangan silang mayugpo. Ang lamparang handog sa kanila ni Simon. Dahilan ng malawakang pagsabog ng tahanan kung nasaan ang piging. Hindi maaari yan! Yun ang mangyayari, Sagani. Ang lamparang iyon ay sasabog sa anumang oras. Mana Tesel Pares? Ito ay may lagda ni Juan Crisostomo Ibarra. Napaka-imposible naman! Patay na siya! Bakit? Sino ba siya? Bakit natatakot kayo? Isang masamang biro ito. Paano makakasulat ang isang filibusterong 13 taon nang patay? Totoo na siya ang nagsulat. Alam ko ang kaniyang sulat, kamay. Mana Tesel Pares? Ibig sabihin, patayin tayong lahat. Ang buong ito ay kakagawa ni Simon. Paano mo naman nasabi yan? Siya lang naman ang nag-organisa ng hendang iyon. Siya rin ang may dala ng lampara, hindi ba? Tama! Kaya nga pala hinahanap siya ng mga otoridad. Saan na kaya siya pumunta? Padre Florentino, nakatulong. Florentino, tulong. Gusto, ano nangyari sa'yo? Halit ka, pumunta muna tayo sa silid. Hindi pa huli ang lahat. Ako ay nauuhaw. Sandali lang, Senior Simon. Kukuha lang ako. Wala nang saysay ang lahat. Mabuti pang wakasan ko na ang sarili kong buwan. Mahabagin, anong nagawa sa inyo, Senyor? Nakakaramdam ako ng sakit. Malubhang sakit. Alam kong hindi na ako tatagal. Uminom ako ng lason upang mawala na lahat ng galit at sakit. Sa iyong tingin, ang ating bansa ba ay uunlad? Hindi ko alam, Senyor. Bakit niya ako pinigilan sa aking mga balak? Pag ako nagtagumpay, makukuha natin ang kalayaan. Baka nakita niya na walang katarungan iyong pangangaraan para makuha ang kalayaan. Tanggap ko ang iyong mga paliwanag. Ngunit hindi niya pinarusahan ang mga taong dahilan ng paghimagsik. Huwag mo siyang sisihin, Senyor Simon. Ang kanilang parusa ay darating din. Nagbigay kasiyahan sa atin na mayroong taong tulad mo. Bihira lamang magkaroon ng taong tulad mo. Sana magpakita ng awa ang Diyos sa mga taong gumawa ng mali sa iyo.